Father, Lord, we thank you so much for this wonderful day. Yes, amen. Almighty namin diri karon because you are holy. Amen. Thank you, Yeshua. Salamat kay Yeshua. Pinaagi si mong dugo kami na limpyo. Kami sa pinaagi si mong dugo na grasya. Pinaagi sa imong dugo kami na ayo. Amen. Pinaagi sa imong dugo kami magawas nun. Amen. Thank you so much, Almighty, Thank you, for your love Lord. for each one of us. Yes. Salamat kay Almighty sa imong gugma. For everything. Salamat sa imong pasensya. Salamat, Almighty, sa imong grace ug labaw sa tanan. Thank you so much sa imong anak na si Yeshua. Amen. We acknowledge your presence here Yes, this morning, amen. Almighty. Thank you so much for the gift of love, for the gift of Amen. friendship, and for the gift of family. Amen. Almighty, wala nami laing pangayon pa kung dili ang imuhang gugma. Yes. Mangibabaw sa amo ang tanan Amen. for the rest of our lives. We thank you so much, Almighty, for this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. You are holy, Almighty. Amen. You are mighty. You are Almighty Father. And Almighty, as we listen to your word this morning, thank you so much, Almighty, na dili mi mo gawas, Father, na wala mi makuha na mensahe gikan kanimo. Yes, amen. May you open our ears, our eyes, Almighty, and our hearts as we listen to your word. We thank you so much for everything, and this we ask your Son, Yeshua. Everybody will say, Amen. Amen. Ito, palakpakan sa Almighty. Shabbat Shalom. Shalom. We can be seated in the love of the Almighty. Maayong adlaw sa atong tanan. Inlay imong katapad, you are blessed. Sa pika sa pod, you are beautiful. Amen. Ito palakpakan sa Almighty. You're all beautiful. Amen. Hallelujah. So, Shabbat Shalom, mga higala. Excited kay ko no, kay nanapod ko diri karon. Happy kay ko kay imagine nga higala nako diri 3 months ago. So unsa man to? August. It's karon na po November. Tama ba? August. Hapit na gyud mo balik si Yeshua, mga higala. Sige matag ingon na dugay man lagi, dugay. Remember, every time mo ingon tag hapit na mo balik si Yeshua, remember atong oras dili sama sa iyang oras. Atong timeline dili sama sa iyahang timeline. Imagine na kung nibalik siya 5 years ago. Do you think mauban ta tanan? Dili dagay. Dagay sa Dumaguete pasabot ana kay Jude, dili Jude. No, dili gyud ta mauban kay syempre wa di pa man ta ambot kung sa siguro majority nakaduog na sa pulong pero siguro bugnaw-bugnaw, init-init, bugnaw-init. Kabalo mga higala, amazing gyud kaayo ang grace ni Almighty. Tungod siyang grace na ata diri karon, to palakpakan na. Wala gyud maayong tao nato, dili ako, dili masila Pastor Bob, Ma'am Doti, wala gyud. Kay na imperfect mga tatanan. Pero tungod ra gyud na sa grace, sa grasya, no, ni Almighty. Palakpakan na to sab again si Almighty. Amen. So nako i-share sa ato may okay ra kung audio, feeling lagi nako kay kanang hinay. Kusog ra, adunggan ako niya. Check. Hello. Okay. Akong i-share karon mga higala is hello. Pwede ka nang anuhon, ka nang butangan og check. Okay na? Okay na daw. Okay. So akong i-share sa inyong mga higala, kano personal po nako niya siya na journey. Nako ang na kanang tawag ako siyang journey pod ba. Na ako siyang di pa siya gi-perfect, pero daily nako niya siya gina-practice. Okay? And ginatawag ato ang topic today is bitterness. Bitterness. Bala mo say bitterness. Bala mo say bitter. Sige English sa bitter gani upload. Tama ba? O say Bisaya sa bitter, dili English Bisaya. Pait. Bitterness, pagkapait. So mga higala, nako diri daghan kog na learn no, kay daghan kog na mga nahimamat pod. So nako yung mga na-remind na duha ang bitter di ay kung kauno nato na siya, maayo siya sa tong lawas. 'Di ba? Kay bitterness, herbs will heal the bones naman sa Bible. Nana sa Bible ang kapait kung count tag herbs ba? Maayo kay siya sa lawas. Mo bitaw ng mas maayo mo count yung tag mga bitter, mga upload na mga vegetable, ang palaya, no, daghan kaayo. Unya gabi nakoy na meet na doktor, gipatilaw ko niya kanang
bitter gid na nuts. Yung kung ani gid di ay mo pud ning kaning amo ning makamaayo sa tong lawas. Apart day ana mga higala, apart ng bitterness sa kaon makamaayo, ang bitterness sa spiritual na bahin makadaot sa tuang kinabuhi. Okay? So kung kauno na to siya maayo, pero kung na siya sa tuang kasing-kasing, makadaot gyud. Unya I tell you mga higala, daghan kaayong believer, daghan kaayo mga follower ni Yeshua, masking Christian sa gasimba every Sunday, na puno kayo bitterness. Muna to ning ilaylahon. Unsa man ning bitterness, unsa man mga signs ani, unsa na to siya pag-iwas. Excited ba tanan? Men, so maminaw mo kay dili biya ako comedian perha sa akong papa. So mamilihog ko na bliay inyong ears kay mo gining message ni Almighty sa atong tanan, ug mo pud niya akong gina-learn every day. Wa pa na ako ni na perfect, pero makit-an na to mga higala, unsa ka delikado di ay pag maatake ta og bitterness. Okay? So mo na tong topic today. So na-quote, ingon siya diri bitterness and strife. Kabalo mo sa passport sa strife, ako nang explain later unsa nang strife. Bitterness and strife are destructive forces that can infiltrate our hearts and minds. So murag siya gamo na maghinay-hinay siya sulod sa tong kasing-kasing ug sa tuang utok. Okay, mo nang i-remember sa tong heart and our mind, separating us from Almighty, others, and the blessing He has in store for us. So kani mga higala, wala na ko nagastorya sa mga dili follower ni Yeshua, ha? Kani siyang na-topic para ni sa mga nagatuo na kang Yeshua, gaampo taga-adlaw, gabasa silang Biblia. So kani daw, maski day nanata kang Yeshua, kung atong pasagdan ang bitterness sa atong kasing-kasing, pwede nato gihapon dili ma-bullseye ang iyang perfect will sa tuang kinabuhi. Pwede ta malayo sa iyahang ginatawag na blessings ba. Mo nang ayaw mo katingala kung daghan Kristohanon, nagalisod pa, pero di na to sila ma-judge kay kanya-kanya betag life. Tanaw na to tong self. Ngano dili pa man ta ka move on. Ana na lang, di ta mo tanaw sa uban. Tanaw ta sa tong self. Ngano kaya Almighty? Sige naman kog serve. Nanak ko sa service. Nagasimba ko. Nagaampo ko. Ngano naga-evangelize ko. Nganong namo nang mobitaw nang ginaingon si David, search my heart and know my thoughts. So meaning, dili gid siya pang one time lang mga higala. Every day ginato ni siya gina-practice. So dili gid lalim. Dili lalim may mong Kristohano no eh. Dili jud siya lalim. Kay imagine na every day mo yang prayer, search my heart. O tanahuna, i-check akong mind. So ani mo atong reminders every day anyway. So, the Bible warns us repeatedly about this attitude and show us their consequences. So, muna itong tanawon, unsay consequences kung dili ta kabalo mo let go sa ato ang bitterness atong kasing-kasing. So, number 1, atong itopic sa is the danger of bitterness. Okay? Unsa ka delikado ang bitterness. Okay? The danger. Bitterness is like a poison that slowly corrupts the heart. Tinuod na mga higala, dili siya overnight. Hinay-hinay siya. Hinay-hinay siya hinay-hinay siya mo build up sa tong kasing-kasing. Springs up and causes trouble, and by it many become, verse, akong gibasa. Unforgiveness slowly corrupts the heart. When we hold unto unforgiveness or unresolved hurt, bitterness begins to take root. Unsa day source sa bitterness? Unforgiveness ug unresolved hurt. Mo gid nang cause sa bitterness. Pag dili ta kabalo mo pasaylo ug atong kumkumon atong hinanakit, mo gid nang cause sa bitterness. Hebrews 12:15. See to it that no one fails to obtain the grace of Almighty. Basahon na to niya. Walay verse. Dili mabakitag verse. Pwede. Okay, wait lang. Tanaw na to mga higala kay importante gud ni kabalo mo. Ana si mami mo share pa daw ang birthday girl. Anak ko mami. Depende lang kay. Siya pila ka minutes ko na depende. Secret. Okay, na to ha. Hebrews 12:15. Mayo mo. See to it that no one falls short
of the grace of Almighty, and see to it that no bitter root springs up and causes trouble, and by it many be defiled. Bible na, di na ako Ingon ang Bible may gala kung sa ESV version pa na or mo tanaw mo amplified, kabalo mo ganahan ko mo basag amplified. Masking dili na siya mao ang interpretation gyud na close sa Hebrew. The reason why naganan kog amplified kay nice man gud siya pang learning. Kada ganing gusto ka makasabot dayon. So kung gusto mo makasabot dayon, pwede ninyo i-translate natay wala. It's okay. Pero pwede ninyo na i-ano sa inyo hang Google, ang amplified version. Kani ESV, hindi siya na version. See it that no one fails to obtain the grace of Almighty, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many becomes defiled. Kabal mo nga, makatakod manggod ning bitterness. Promise. Makatakod ni. Kana ganing hinahinay si brother wala na siya sa kabubuton ni Almighty, no? Mauta na, mangyug ka, ingani, manggod, di ba mao sa Bible, wala na, takod-takod, hantod, pero sige lang, ato lang iampo si brother. Pinaana dahil, ato lang iampo si, no? Hinay-hinay na dito, okay, case-to-case basis, good siya. Kaya syempre, ang mga leaders, kailangan magid mo storya. Kailangan lahi po na siya na kailangan man sila mo storya, kailangan man lahi storyahan unsaon pag di lahi po na siya. Pero what I'm talking about kanang daily life, baka na ganing wala na kagipangutana nya mo ingon gyud ka para lang gyud magawas imong hinanakit kana lahi na po na siya na issue. I'm talking about kana, dili about kanang mga discipline. Lahi man po na kay biblical man gyud nang mo discipline. I'm talking about sa tuang daily life ba, na kanang ganing mudamay taglaing tao kay natay hinanakit. Okay? So, the root of bitterness not only damages us internally, but also defiles those around us, leading to more division and harm. Mo bitaw nang ilanta mo, daghan kaayong mga churches na bungkag tungod sa bitterness. Kay pag nanamutay bitterness, musunod dayon ang strife. So, ato na yung topic. Ato ginang hinaynayon og topic, okay? Now, tagan ta mo og biblical example, okay? Esau, tanaw na to ang story ni Esau. Tama ba ang pag-pronounce Esau? Esau na lang. Esau. Okay. Now, Genesis 27 verse 41. Okay, ingon siya diri. Now, Esau hated Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to himself, "The days of mourning for my father are approaching, then I will kill my brother Jacob." Imagine, tungod lang sa bitterness, kaya niya huna mo patay sa iyahang manghud. Ana kadelikado ang bitterness. To the point na mabutahan ta sa dautan. Yalahay ba ni pag mabutahan ta, kita kani kay akong mga naong diri kay taon-taon naman gyud ni nangalagad. Katay mo anang di ko musimba, bahala na gyud. Ano na gyud di magkita. Tungod sa kasuko ba? Di ba? Di jud ko, bahala na gyud mulat gyud ko na siya mo duol. Nganuman, ingana ka danger, masking valid ang mga reason may gala, masking tinuod. Ani man gud ni. Ani ilan ta mo ha, prangka-prangkag storya. Ma-hurt gyud ta. Di na mawala. Naman ta sa tong nature. Masakitan ta, masuko ta, normal gid na feeling. Ang dili normal if kung atong kumkumon ug atong i-bibi ba, mo nang dili maayo. Normal gid na masuko, mangluod. Normal na. Pero maski pa si mami mo nga dili dapat magana. Tinuod man gyud dili man gyud dapat mangluod or mangyana. Pero tao man ta. Dili tao, di siya ganana na. Nature man na sa old self. Okay, nature man na sa old self na yung ana. So, mubati gyapon ta na, maski pila na ta ka years ng alagad. Pero, ang dili maayo is, dugay na tangalaga, di gyapon ta maka-overcome ana ng mga butanga. Dinood, bitaw. Muna kay, kabalo mo, ni siya, gikan ni siya sa kong personal na experience. Okay? Muna akong gina-share. Now, Esau's bitterness caused him to harbor hatred towards Jacob. Okay? And imagine, actually, daghan pa kay sa Bible. Tanawan na tanawan ninyo ang story ni
ang first, ang anak ni Adam ug ni Eve. Same ra gyapon sa story. To the point na gipatay niya iyang brother. Daghan kig story mga higala na di na to maano kayo at kulang ta sa time. Na makita na tuon sa ka-deadly ang bitterness. Okay? Now, consequences of bitterness. Okay? So, definement and spiritual corruption. So, basically, may gala, mukorrupt siya sa tuang spiritual, sa tong spirit. Maski pag everyday taga-ampo, mukorrupt ang bitterness sa tong heart. Ephesians 4:31 to 32. Mamina mo, importante kayo ni, mabasa na to sa Bible mismo. Ingon siya, let all bitterness and wrath and anger, clamor and slander be put away from you, along with all malice. Sabon na ko slow-mo. Let all bitterness, kapait, wrath, kasuko, anger, self-explanatory, clamor and slander, be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as Almighty in Christ forgave you. Ito palakpakan ng pulong. Uy, lisod kayo na buhaton. Lisod kayo mo forgive mga igala. Kaya naman yun, labi na kung ang nag-hurt sa mo ka ng love kay ni mo. Sakit yun kayo na kaya imo ang heart mo ragi ipit. Katry mo, anak man ko pag ma-hurt ka na akong heart mo ragi ka ginhawa. Ako yung ambot lang makarelate mo. Ang point is, dili lalim niya, ilan lang ka ni Almighty forgive. Forgive and forget. Ingon siya, forgive us. Almighty in Yeshua forgive us. Mo bitong may gala sa tinod lang, practice man yun nino kayo. Mapamangin ako yun na perfect. Every time na mag-action kong kalagot, ako na lang yun ibalik sa akong kagulingon. Mingon siya kung ako manggani, gipasaylo manggay ko ni Almighty. Ngano, dili man ko makapasaylo. Men, ana na lang, mura gid na gyud. Wala yung laing way kung dili mo forgive. Kay kabalo mo ngano, kita ang alkansi og dita kabalo mo pasaylo. Ato nang basahon, okay? Now, napoy ginatawag na kana siya, so kana spiritual corruption mo ng consequences. Next is physical and emotional. Okay? Proverbs 14:30. Dili lang din sa spiritual, kung dili physical. Ingon siya diri oh. Proverbs 14:30. A tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ang malipayon daw na kasing-kasing, mo reflect yun ang kahayag. Okay? Gives life to the flesh. Sa diri na version. But envy is rottenness to the bones. Ngano man na ay envy, ngano dili man bitterness. Kay automatic na manggod na. Kung naatay ka pait, maglagot man ta. Maglagot naman ta. Ngano yung anak man na siya na, dili man dapat siya bless. Maglagot na dayon ta. Ngano yung na. So, mo daw na ang rotten. Imagine, rotten the bones. Imagine, rotten the bones. Hindi mayo. Next. Okay? Tagan tamog mga example ha. Maski pa, gabalo ba mo, hatagan tamog example sa isa kat babae, si Noemi. Okay? Sa Ruth 1:20, ngun siya. She said to them, do not call. So, kung kailangan mo ni Noemi, no, morning panahon na kanang story ni Ruth, kailan mo ni Ruth. So si Ruth, mother-in-law niya si Noemi. Okay, so kani si Noemi, na may galing, importante tuon ta sa pulong, no, para kailata sa mga Bible characters. So si Noemi, namatay iyang bana o iyang mga anak. So bali, siya, byuda. So muna yung giingon, muna yung giingon. She said to them, do not call me Noemi, call me Mara. Bitterness na si Amara. May na lang dili ko Mara. Amara ko, okay? Ayun siya. Call me Mara, for Almighty has dealt very bitterly with me. So meaning, pagkamatay diyad sa yahang loved ones, na bitter gyud si Mara. Mo gyud ang dili si Noemi, nahimo na siyang Mara. So Mara stands for bitterness. Okay? Now, pero may galas, ako rin nang i-share. Balo mga gala, tungod sa kinabuhi ni Ruth,
Tungod si Ruth naga-emblem, unsa may emblem? Tungod si Ruth iyang gidala is kanang grace ug mercy, digto dayon nawala ang bitterness ni Noemi. Mo nakita, instead na kita mo dala og bitterness, dapat kita mo dala og grasya. Amen. Kung atong brother makita na nato na bitter, di po nato i-judge dayon. Kay normal lang lagi, ilan ta mo normal ra gyud mag-feel og bitterness. Normal na. But dili normal na madugay. So instead na ato ang ilnon si brother na unsa man ka may pa ato gusto ka unsa man storyahan nato atong iampo. Kaya tinuod po dili po imuhang motive makig-chismis. Kaya tinuod gid imuhang motive dapat na gusto ka na muputol kay ilan ta mo mga igala. Ang strife og bitterness makaguba gyud. Ako ato nang storyahon gyud. Okay, next, ingon siya. James 3:16. Okay? James 3:16. For where jealousy and selfish ambition exists, there will be disorder and every vile practice. Saba daw, again. Wherever there is strife, naagyoy chaos may tabo. Unsa man ning strife? Kabalo mo sa strife? Kaning strife mo ning kanang low-key na naamoy hinanakit sa isa ka tao. Low-key ba? Pasabot sa low-key, dili obvious. Kada ganing pag muabot si sister, magtanawanay din mo. Mo man na. No, mo bitaw na. Na muabot iyong kalagot, magtanawanay din mo. Nga, chat dayon. Mo nang strife. Lagi. Makadaot na mga igala. Mo bitaw nang as much as ako guilty ko ana sa tinuod lang kay nagga-work biya ko dili sa church, ga-work ko outside ba. Normal gid or dili siya normal dapat sa atua. Dapat kita ang muputol ana. Mayon di ko mo apila na okay labot. Ana ba? Kaysa namang usay man gud kung nata sa work, mura ganig ma-oblige mo ka para ma-accept ka dapat nagyug kay team na diri ko kay ani. Diri ko kay ngani. I'm talking about dili lang sa church ha, pati sa gawas na to ba? Sa mga friends, sa inyong workplace naman ginamoin dili ganahan. Nga instead na kita dapat di ay tong mutindog na mahimong kahayag, unsa man nakita man nun ang makaon. Nana naman nun tay apil-apil naman nun ta, which dili maayo. Di ay ako, di man ko perfect na guilty, mumitaw ko guilty ko. Mumitaw nang gi-reveal ni Almighty sa kuha na dili gyud siya malipay pag naay bitterness ug strife. Pag mo start na ganitag storya sa laing tao, ilan ta mo ning sign, not unless og kana lagi kadang case to case basis. Pero kung mo start na gitag talk sa laing tao para lang natay mastoryahan, mo na gid ng beginning of strife. And dili na siya maayo sa church ni Almighty. Sa pag nagani matintal sa atoa na na strife, di po na to i-judge ang natintal. Pwede naman tayo, okay, move on, change topic. O, di ba? At least na po nahunong. Mubitaw ng nasa to ang power ang pag-undang. Atong undangon dayon. Okay, mubitaw ang katuunta. Okay, next. James 3, sabon ako ha, ang James 3:16. For where jealousy and selfish ambition exists, there will be disorder and every vile practice. Okay. Katong gingon ginina, 'di ba? Katong story ni Cain ug ni Abel. Ako na nang ganato nang skip. Next. Muon sa may consequences sa strife. Unsa man ang consequences kung ato ning allow sa atong kinabuhi. Number 1, separation from Almighty. So dili gyud ta pwede mo ingon na Kristohanon ta o naga-practice ta og bitterness og strife. Dili gyud ta pwede na dili mahimulag kang Almighty. Mahimulag yun ta kang Almighty. Whether we like it or not. Kasi pag muampo ka everyday, o dili ta kabalo mo pasaylo. Ingon niya siya ha, bago ta ka i-forgive, kailangan nimo i-forgive. Ang imuhang before you, daghan kitag verses ana, mga igala na, balik na to madunggan. Okay? Okay, ako is Proverbs 6:16-19. Paminaw mo ani, importante kini. There are 6 things that the Lord hates. Bulmon sa hate, di siya ganahan. Hate niya. Imagine a good hate ni Almighty.
7 that are abomination to him. Meaning, kanang grabe yun na di siya ganahan yun as in. 1 who sows discard among brothers. Basahon na lang na to ni kay giskip ang guna ko. Basahon na to niya. Proverbs 6:16. Okay. 6 things Adonai hates. Yes, 7 are abominations to him. Next. Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that plots wicked schemes, feet that run evil, and verse 19, a false witness who spots lies, and one who stirs up strife among brothers. Mo nang hate ni Almighty. Ang tao musturya, ilan ta mo lagi, mo bitaw nang ako, pag na ako'y kanang kalagot, lamig yun kay mang daot yun. Ay, wala, bitaw, kanang nasa work, patay rin ka, makabalus ko, manggawa. Pero dito, gi-check yun ni Almighty akong heart, tingala ko mo, taas man akong BP. Akong BP di ka taas. Actually, ang issue is, akong BP mubo. Pero pag maglagot ko, taas yun kaayo. So tingala ko, di yun siya maayo yun. Ako gano ba, di yun siya maayo for me. So mo din na mga igala, sabon ako pwede to i-flash balik ang 19. Morning hate daw ni Almighty, a false witness who spouts lies, and one who stirs up strife. Mo sa mo steer, kanang sige gaslight ba? Mo si gaslight, kanang sige dasngog ba na, sige kalagot sis, kay ako pod, lagot po kuha na niya. Mo sugnod og kalagot. Mo nang dili ganahan ni Almighty. No? Ingon siya, hates. Nang ano ito mang buhaton, o di siya ganahan. Diba? Mo nang pasabot. Now, it also destroys relationship. Strife breaks relationship and causing lasting harm that is often difficult to repair. Tinood yun. Mo bitaw ng grasya na lang yun ni Almighty ang peaceful relationship sa tinuod lang. Grasya lang yun niya yun. Kaya kung wala pa si Almighty, dugay na dagay mo wala po diri. Diba? Mo bitaw ng grace. Kung gihatagan ta ni grace ni Almighty, ngano dili man ta maka-extend o grace sa lain. Ba? Say selfish mangutagod, no? Kita na grasyahan pero maglagot ta og dili mahatag og grace sa lain. Okay? Proverbs 18:19. Proverbs 18:19. A brother offended is more unyielding than a strong city, and a quarreling is like the bars of a castle. Imagine, an offended brother is more formidable than a fortified city. O sorry, mas ligon pa daw kaayo ng mga kanang naglagot. Kanang na-offend, tinod di na. Kamutanan, ng agi man siguro mo gluod-luod. Diba? Di gid mo ba, ano yun? Di gid mo may laptan. Bahala na yun. Tinuod. Ing-ana siya ka-deadly. Mugam mo sa tong kasing-kasing ba? To the point na willing ta, bahala na may imperno ko. Imagine? Bahala na daw may imperno sa diri. Imagine unsa ka deadly ang strife. No? Dangerous gid ning strife gid. Mo bitaw nang di pa ulahi ang tanan. Ingon siya sa okay. Now, kabalo mo ngano nag-divide sila. Kailan mo ni Lot og ni Abraham? Kato ganing si Lot, si iyahang nephew. No naman yung nephew. Kabalo ba mo ngano ni decide si Abraham na ihatag na lang ang yuta ay mag-separate na lang? Kay tungod nagsugod na silag away-away. Nagsugod na ang strife. Kay si Abraham di man siya ganahan og strife. Iyahang gipapili si Lot. Pili asa inyo ha kay digto mo. Diba? Tuod man, sa may nahitabo sa Sodom and Gomorrah, kinsa man ang diba? Kinsa man ang uya kabalo pa mo, amazing yun kaayo. Amazing yun kayo kung tunan na to ang story ni Lot, si Sodom and Gomorrah. Wala, ang katong mga kadang mga bisyo, dili actually kato ang hinundan ngano sila gisunog. Dili lang kato. Bunga na lang to. Bunga na lang tong ilang mga bisyo, ilahang tanan.
ilahang mga disobedience. Ang number one cause gyud nganong grabe lang ing ana sila is tungod sa strife. Inlan ta mo puni na lahi na siya na topic eh. Again, short ato ang time. Pero I pray na inyong study ang story ni Sodom and Gomorrah. Makita ninyo mga igalat na nag-start siya sa kalagot. Strife ang hinundan nganong naing ana sila. Study na niyo assignment. Okay? Now, Genesis 13:8 to 9. Then di pa ni siya si Abraham ato. Abram pa ni siya ato. Then Abram said to Lot, paminaw mo. Adam na nun. Abram, saan nga ito sabay? Genesis 13. Mina mo nga. Genesis 13, 8 to 9. Ano? So Abram said to Lot, please, let there be no strife between me and you. Dili ako na. Bible, no? Let be there, si Abram, please, let there be no strife between me and you or between my shepherds and yours since we are relatives. Yan yung giprangka. Muna kung namoy madunggal, so ay iprangka. Di lang ako rang iamboy, istorya. Sis, nadungan ako tinuod, sis. Unsa di ay, pero dili pagka mangaway. Away man po dayon. Nga mag-defensive na, may magstoryahan, no? Verse 9. Ingon siya, isn't the whole land before you? Please separate yourself from me. If you go to the left, I'll go to the right, and to the right, I'll go to the left. Ngano man si Abram, di man siya ganahan og strife. Kay kabalo siya mga igala si Almighty, dili gyud siya ganahan og strife. Ingnan ta mo, dili ta mahuman diri go atong isa-isahon. I-prove na ko sa inyo na si Almighty is Almighty of peace. Mabitaw na itong ginakanta. Peace, peace, peace. Meaning, walay strife. Kay dili gyud walay kalinaw sa naga-strife. Wala gyud. Ingnan ta mo, ako, katry naman yung ko ang daot, no? Dili nga sa work lagi ba? Dagan ako work nagihan. Ano mo, magdaot gyud. Wag kalinaw. Kanang tingala ka kay masakiton kay ka. Na! Tingala ka kay, sige, ubuhon, sipon. Niya ka nang maglagot ka, tanan na lang mong pagtanaw, negative. Na, tinuod yun. Personal na ko ni na testimony. Kana maglagot ka ba? Kana ganing narapod sa ano. Yawagi ampo may tabo. Wanang dili lagi pwede ni mo moingon na Kristohanon ta, unya kanang na-strife. Dili gyud siya pwede mag-mix. Kung kistuhanon ta na nag-strife, ang pasabutan na is wala na-disconnect ta kadali. Na-disconnect lang ta kadali. Kaya di man pasabot na may imperno ta. Pero wala ta sa perfect will ni Almighty. Sabon na ko basahon na to ang verse 8. Ako nang basahon diri. Then Abram said to Lot, let there be no strife. Ingon gid siya, dili ta mag-strife between you and me. Kay kabalo mo nga kato sa panahon mang God, syempre dato biya kay si Abram. Si Lot pod yang paumangkon na slay shepherd, daghan kay slag tao. Normal, murag kita na tao diri karon in this century. Gastorya pud sila. Samo kay si Abram no sino dala. Dungan pa dapat kang Lot ta. Abram pod dili mas kuya ako boss. Nakadungog yun si Abram. Si mga igala, wala lagi. Mubitaw nag-iingon siya, we have a lot of witnesses na sa Bible. Meaning, atong problema ron, mo po ng problema sa unang panahon. Mas grabe, high-tech lang ron. Okay, mas hapit naman mo balik si Yeshua, mas grabe na ang ka-evil ang panahon ron. Pero tanang mga spiritu perehara na sa unang panahon. The spirit na naga-warfare na to, mo po diya po ng spiritu years ago. Okay? So, ingon siya, let there be no strife between you and me. Ingon na yun siya, between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. Kung natay mga amiga na nag-strife, atong hatagag chance, sis, ko ganahan ani, sis, pwede ba din na to storyahon? Og dili gani mo undang hala, separate yourself. Naman na sa Bible, kaysa naman ikaw madamay. Di man pasabuti na mo friends, pwede man mo casual na lang na friends. Kaya ingnan ta mo mga igala, grabe gini. Papa ko na, pako ka to nga. Okay? Number 3.
Atong storyahan, o manata, unsay bitterness, atong storyahan, ang signs of bitterness. Unsa man ang signs sa bitterness ug strife. Kani, paminaw mo ani may gala kay, importante kay ni. Number one, ha? Ready na bang tanan? Number 1, uncontrolled tongue. Ayun lang, everybody say, uncontrolled tongue. Dila na dili mapunggan. Mo yun yung number 1. Ako guilty kay kuani lagi. Ilnan ta mo. Kaagi yung kuani. Hala labi, ikaw ra nakabalo sa chismis? Hala, si kabalo nakakabala. Dili, ano, James, okay, a key sign of bitterness and strife is the inability to control the tongue. Gossip, pagstorya sa laing tao. Slander, pagdaot sa laing tao. And negative speech are clear indications of bitterness and strife. Ako, guilty gyud ani tanan. Agyud mo pag limpyo-limpyo dira. Okay, kitang tanan na kaagi jud taani. Okay? James 3:6. The tongue is a fire, a world of unrighteousness, setting on fire the entire course of life and set on fire by hell. Imagine, sa ESV version. Saan na to diri? And the tongue is a fire, the tongue is a world of evil placed among our body parts. Imagine, sa tanang daw body parts, our tongue daw pinaka-evil. It pollutes the whole body and sets on the fire the course of life and is set of fire by Gehenna. Mga igala, o gusto tag kinabuhi, ang mugawas gyud sa tong baba kinabuhi. Mo bitaw ng ako panahon ni na perfect ron. Ako pag hindi na try my best. Og nagi ko'y madunggan or na ko'y kalagot. Kana ganing gusto mo i-defend imong kagulingon. Yaktay tungod gusto mo i-defend imong kagulingon, mang daot na lang ka sa katong imong gikalagutan para tabla mo. Kabalo mo, akong gina-practice ron, mingon yung Almighty, bahala na ka. Period. Kaysa atong padakon ang niya, magka-bitter ta sa atong kasing-kasing, kita noon ang madaot. Imagine, no? The tongue is a fire, a world of unrighteousness, meaning, ang pinakadelikado sa atong parts, sa atong bodies, our tongue. Now, kung naman tayo madunggan mga igala, makadungog mo kang sakua, maglagot na nakadungog mo, instead na mag-steer mo og strife, ay na mo, paghilom na lang mo, basig na emotional si Amara, ako lang siyang iampo. Kaysa naman mo ang ihatog storya dito, mas madaot pagsamot. Remember mga igala, tao tang tanan, magkamali gyud tang tanan. Walay exemption, Ma'am Doti, Pastor Bob, tanan ta. Kung namoy madunggan na feeling ninyo dili maayo lang gingon, yan naman ninyo ipahid sa uban. Di maghino, more emotional ni si si Ma'am Doti, atong iampo. Isa naman ni mong remember, labi na si Mami, gabi bigay siya. Mubitaw ng dapat kita, na munang more kapal mo, karoon ako kasabutan na iyahang, mas nasabtan ako ng knowing oneself. Kaya every time natay maingon or natay mga madunggan, instead na ako ma-hurt, inlan ta mo ha, weakness, good na ko si Mami. Personally. Pag na siya iingon sa kuha, ay na, akong heart, murag yung kumuton. Na, di ko gaginhawa, kapila na ko na yan ang ganyan, di ko gaginhawa. Sa buton, kay akong kryptonite, si Mami, yun na. Inanta mo, wala ra, sus, mga igala, imagine, since birth, hanto drone, Mami, biyan ako siya, and forever will be. So, meaning, mo na yun na. Ingnanta mo, kryptonite, yun na ako ang baba ni Mami. To the point na kanagin na siya maingon, sensitive mangugo, OA mangugo, which, OA mangyapon. Pero for example, naingon si Mami, wag yun kay kaugmaon. Kinsa hindi ma-hurt, ana. Ingnan ka, ana, si mong mama, di ba di kag maglagot. Dito na ko na-realize na ngano man kung ma-affected, nakabalo man ko na suko man siya. Mubitang karon, pwede man ako yung Mami, bawi ito, Mami, naku, ikaw maon, bawian na. Umingon man siya, okay. Oh.
Meaning may gala, og nagitay mga leaders na usahay madunggan na to na mo negative. Hinumdumi na basig suko. Nya pag suko biya ta, di biya ta. Kung unsa man moingon mo sa kuan na di man pwedeng ana amara kinangalagad man siya kang Almighty naman siya sa pulpit. Si Almighty na bahala na. Ay ta manghilabot si Almighty na bahala ana nila. Ato ang kailangan natong i-concern is kita. Unsa man ta mo react sa ato ang surroundings is ang pinaka-importante. Ilan ta mo na kung hurt lang agoy. Dugay na siguro ko wala diri. Kung kanang mo ano ra ko sa akong emotions, ay, kung curse lang, kapila na ko kadungog og curse. Pero kabalo ko, sa nana kong kadungog ato, labi na ako, personal na mo ni mami, kabalo ko na, kinsa may mama na, mo bitaw yung ginabalik-balik, mo na giningon ni daddy sa ko, kaya di mo ko kasabot. Kinsa may mama na ganahan mo tunglo sa anak. Mo na ginabalik na, dili ka dad, na mo tunglo man siya, be. Ano naman yun ko. Diba? Pero dito na ko na-realize mga igala, as followers ni Yeshua, dapat gyud kita ato ang main eyes nara gyud kang Almighty. Maski unsa pa tong madunggan, di dapat ta ma-affected sa tinuod lang, dapat dili na gyud. No joke. Kay at the end of the day, si Almighty ang naggunit sa atong kaugmaon. At the end of the day, si Almighty ang nagabless sa tua. Pero dapat wa po tay hatred. Mo na kong point. Dapat gid wala tay wait lang gatula. Dapat gid wala tay bitterness. Okay, o pa ko naman mo nang ayaw ko mami marag depende ra gyud maka-share ka today. Okay, ako ra siyang ginina. Next, number 1 na. Next. Okay, next. Number 2, gossip and backbiting. Okay? Speaking ill of others, especially behind their backs, fuels division and deepens strife. Proverbs 16:28. A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. Muna mga igala. Ano manggod ni? Dili lang manggod isa ang mubuhat ani. Kita manggod dapat tanan. Ano manggod ta family? So kitang tanan magtinabangay ta. Kaya kung namoy madunggan, mutangtag madunggan na dili gyud maayo, work ka dili gyud ka bless. Pwede man mo storyahon. Na uy, murag katusis work natoy ano na ba mo hang i-confirm kaysa naman kadungog ka sa ano nga. Ilan lagi ta mo at the end of the day it is maski pag butang tag mali ko nagkadungog mo sa kuha na nakagnit gi ano. At the end of the day, ako gi-judge ako ng Almighty kay syempre lahi man akong gingon. Kamo, musugot ba mo na mo-duplicate sa inyo ang strife? May pagmuhilom na lang kay tabla na tang duha. Lagi. Tabla. Simra, ang kinsa may nikalat og strife, tabla ra mo sa inyong gilibak. No joke. Nana sa Bible. Simra mo, quits no tanan. Di na mo mag-expect og ganang intervention. Kay sa ngalan na wala ni mo gi-stop ang strife, tabla gid tanan. Mo bitaw may mas mayo pang iampo. Tinuod yang mas may pang iampo niya si Almighty balak. Ilan ta mo? Almighty is a just Almighty. Iyahagi ng igawas ang kamatuoran. Whether you like it or not. I-allow si Almighty na mo justify for you. Pasag di, siya mo muna kung gina-practice ron. Nabahala na sa ingon sa tao sa kuha, si Almighty yun, and never na siya mo fail. Never. Bubitaw ingon siyang, vengeance is not ours. It's Almighty's. Kaya hagid nang, imagine, hustisya si Almighty. So, dili gud siya mo allow. Dili gud siya mo allow na naay kanang tawag ni naay walay mahatagan og hustisya. Iyahagid nang i-defend. Maybe dugay, pero iyahagid nang i-defend. Okay? Next. Holding grudges and unforgiveness. Morning sign sa bitterness. Matthew 6:14-15. Okay? So basically, refusing to forgive others allows bitterness to grow, keeping us entrapped in emotional pain. Matthew 6:14-15. For if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.
So, dili ta pwede mag-Lord, forgive me Lord, yung manglibak pagkaunya, or dili ta magkasaylo. Ironic jud kayo. Kay ingon si Almighty, si Yeshua, mupasaylo lang daw siya, o kabaluta mo pasaylo. Maski pag-unsa na kasakit. Ang level of pain and healing, of course, kana siya, it's another story. Kaya lahi-lahi man ta mo heal. Pero ang importante is, dapat na tumasabtan, na importante yun ang mupasaylo. Okay? Ako, gina-practice pa na ako. Wapan ako na, ano pa na siya, kanang ongoing pa na siya for me. Okay? Number 4, frequent quarreling. So, sa itong number 1 is uncontrolled tongue. Number 2, gossip and backbiting. Number 3, holding grudges and unforgiveness. And number 4, frequent quarreling. Okay? Constant arguments, even over trivial matter, indicates that bitterness and strife are present. Ya, kabalo mo, common ni siya sa mag-asawa. Kada ganing, wala, gamay lang, naglagot na dayon, meaning na pa'y mga unresolved issue ba? Katingala ka, igora ni ano gamay, igora na wagi, igora ang chinelas na disarranged, suko na din ka. Kaya di ba? Tingala imong bana, unsa man ka? Yan na kay mga ano dira, mga wa pa day nagawas sa mga hinanakit. Okay? So ingon siya sa Proverbs 20 verse 3. It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling. Sabon ako ha. It is an honor for one to resolve a dispute, yet every fool quarrels. Honor daw di ay nang muhunong og storya. Kabalo mo, ako ang inspiration gud ani, sa tinuod lang, ang pinaka gina-follow na ko ani, akong daddy. Kaingnan ta mo, maayo gud si daddy ani. Kaya gud niya mo, mo pasensya. Maski pag masuko na siya, kaya gud gyapon niya mo, inlan ta mo, bitaw nang, ako minyo namang yun ko, no? Ako na lang yun, muna ginaingon nila na choose your own battles. Kanang yung mga butang na pwede awayan, na kanang pwede good. Ako nang hinduman ng it will give honor daw sa mga muundang og, it is an honor for one to resolve quarrel. Mas bulahan ang kabalo magpaubos. Munang ako, pwede ako awayon, akong bana. Pwede good job. Nagi ko yung rason. Muna na ka, dili worth it. Dili siya worth it. Unya na kung kanang, gets inyo? Kasabot mo siyang pasabot. Namang may mga trivial things na dili na dapat unta awayan. Inlan ta mo, daghan gud kay na matingala bitaw ko kamang makadungog ko niya awayan nila. For me na yung mga butang yun na dili na dapat. Kung gusto ninyo. Pero kung gusto gid mog away, hala, ba? Unsa tong ingon sa verse? Ingon siya, but every fool will be quarreling. Ang sigig pangitag away kay fool. Mo nang diya ta sigig pangitag away. Kay di ta ganahan na ng sigig away. Mubitaw nang sa balay, kay ako daghan gyud na. Mubitaw may ko unya hinahian na choose your own battles. Number 4. Unsaon man nato ni hapit na kumauman. Okay. Unsaon man nato ni pag-reconcile ang strife o bitterness. Number 1. Pinaka number 1 gyud. Everybody say forgiveness. Kab ilan ta mo ha, lahi man pud ni na topic good. You know, forgiveness dili siya automatic na feeling. Kabalo mo, dili siya automatic. Pwede mo mag-forgive na nagyapon mo'y hatred. Tinungod na. Tinungod. Na mag-forgive lagi mo pero maglagot kaya mong kamutanaw ka na, normal na. Kabalo ba mo ang forgiveness is a kanang process. Dili siya overnight. Mo bitaw nang ang gusto lang ni Almighty is for us to be open for forgiveness. Siya na din bahala mo heal. Di man overnight. Huwag ko gingon na forgive ni mo, smile na ni mo diretso, dili man nga ng forgiveness. Pero, lahi po na story kung di ta willing mo forgive. Ang forgiveness, mga di yun na overnight. Nabo na yung mga relapse. Kada ganing, Lord, nag-forgive naman ko, mga sakit na mangyapon. Normal na. Ingana yun. Kay tao, di ta tao, nature na sa tao. Na atong gina-fight against.
mo bitaw ng ginaingon nila is when we forgive, dili na siya automatic na when we forgive, dili na siya para sa taong atong ginakalagutan, para na sa atua. Para man na sa atua. When we forgive, dili na para sa tao na atong ginakalagutan, para na sa atua. Para ang healing ni Almighty, ang iyang grasya ug iyahang peace magpadayon. Kay kung dili ta mo forgive, ilan ta mo, dili wala gyud peace. Wala gyud peace sa dili kabalo mo pasaylo. Tinuod gyud na. Ako ka try man gyud ko ana na nakoy dugay nang gikalagutan, wa gyud kalinaw gyud. Ya tingala ko kumuampo kumurag naay kanang naigap. Dili gyud nato ma 100% mabati ang presensya ni Almighty kung di ta kabalo mo pasaylo. And again, lahi na siya na topic. Lahi po na kung sinsilyo ni mang forgiveness, lahi po na siya na topic. Pero anyway, mo nang number 1, forgiveness. Colossians 3:13. Ingon sa Colossians 3:13. Bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you. Basta na to din eh. Bearing with one another and forgiving each other. Ano si bearing? Kung ako interpretation, bearing kay kanang agwantahon. Agwantahon each other. For me na ha. And forgiving each other, if anyone has grievance against another, just as the Lord pardon you, so also you must pardon. Amen? Ingnan ta mo ha, mo na ning pinaka-shortcut sa tanan. Kung follower ta ni Yeshua, kailangan kita mo forgive. Bible na. O wala taga forgive, wala pa nato na bullseye kung kinsa si Almighty. Yes, pwede ta dili maimperno, kay ang ano is about relationship man ni Yeshua, pero dili nato ma 100% bullseye ang gusto if di ta kabalo mo forgive. Okay? Humility. Number 2, forgiveness. Number 1. Number 2 is humility. How to deal with bitterness. Pride fuels strife. Tinuod ni. Ang garbo morning ang saan ang Bisaya sa kanang sugnod, kana. Ang pride ang nagasugnod. Nagasulsul sa strife. Nganuman, nagaani man guning pride. You deserve better. Dapat, you know your worth. Tinood man. Pero mo po nang ginagamit ni Satan para mo divide. Kay moingon man siya, ayaw magpasaylo ka, kaminos kasi mo kagulingon. Man ang Satan dayon. Ayaw pasaylo, dapat siyang magsorry una sa imuha. Siyang nakasala. 'Di ba? Mo bitaw nang magbantay, careful kita sa mga atong madunggan. Kay si Satan may kay mo gamit og mga quotes. Lagi. May kay si Satan mo gamit og quotes. Mo bitaw nang the best quote is the Bible good. Na, usabon na kog basa ha. Ayo pa dita nagbasa. Philippians 2:3. Philippians 2:3. Philippians 2:3. Ingon siya. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Tanawa unsa ka opposite sa kalibutan. Ang kalibutan mo ingon, you are worth it. You are tinuod man, worth it man gyud ta. Pero ginaingon sa kalibutan is dita mo pasaylo pag ginastep na ta sa ubang tao. Mo man ang ginaingon sa kalibutan. Na kung nadaot ka, kung gidaot ka pasagdi. Ayaw pasaylua. Pero tanawon sigingon sa Bible, do nothing out of selfishness or conceit, but with humility, consider others more important than yourself. Very opposite yun sa ginaingon sa kalibutan. Dapat daw, mas hunaw-naw na to na mas humility ba? Hunaw-naw na to ang uban kaysa atong kagulingon. Ba? Very, nagano yung mga quotes, makita nyo sa Facebook, bitaw ng mga quotes, atong i-sure o biblical ba na? Bitaw? Daghan kay mga quotes na wala, dili biblical. Daghan kayo, makita na ko sa Facebook na dili siya same sa ginaingon sa pulong ni Almighty.
Okay, na magsukwahi. Bitaw, unahin may mga nice. So, hindi man ito na gina-disregard. But, careful tag yun. Number 3, control the tongue. Unsa itong number 1? Number 1, forgiveness. Number 2, humility. Number 3 is control the tongue. Yung pinakalisod sa tanan. Okay, Ephesians 4:29. Ephesians 4:29. Let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up as fits the occasion. Kaya wala gyud dapat mo gawas na negative sa tuang ba. Okay? Example ani, hatagan ta mong example ha. Hatagan ta mong example. Ang story ni Joseph. Kailangan mo duha ka example kung hatag sa inyo today. Si Joseph ug si Jonah. Kita mo ni Joseph kung unsa ka bitter ang iyahang manghud. Kung unsa sila ka bitter kang Joseph. Bitter man to sila. Nagselos sila kay ngano mas paborito si Joseph. Number 1. Mas gipaboran. Suko kay sila kay nagadamgo. Suko kay sila kay naay robe. Suko kay sila kay gipaskwela. Suko gyud kay sila. Mobitaw silang kasuko unsa may lang gibuhat. Ilahang gibaligya. Sa ilahang kasuko, ilahang gipasakit ang ilang amahan. Nagkasakit man gito si Jake for sure. Ikaw daw mawadag anak, di ba di ba? Imong favorite pag yun. So, suko gid kay sila. Per tanawa ang Genesis 50:20. Paminaw ni guwapo kay ni. Genesis 50 verse 20. Paminaw mo ani. Nawala noon. Wait lang. Genesis 50:20. Yes! Ingon. Si Joseph na ingon na ni. Yes, you yourself plan evil against me, but Almighty plan it for good in order to bring about what is this day to preserve their lives of many people. Meaning, si Joseph wala nagtanom og bitterness. Masing suko siya, lagot ang yun siya. Ikaw daw, ibaligya ka, iba di ka maglagot. But, giyahag niya pong gipakaon ang iyahang mga magulang. Abi ninyo, dali ito mahigala, remember, si Joseph powerful na ato na panahon. Pwede yung ta siya niingon, pwede yung ta siya ni Command, okay, atuin ni sila, sundi sila para kung papa idala diri ka na sila, ay napakaunay na, ipastarve to death. Pwede ba? Pero wala siya ni balos. O sa mayang gibuhat, iyang giputol ang bitterness sa iyaha. Amen? Muna kita, dapat na to putlon ang any bitterness and strife sa tong ginabuhi. Especially, wala ta kabalo na ay, strife na di ay. Okay? Listen, mapit nang kumaman, kamay na lang. Joseph's forgiveness broke the cycle of strife and restored his relationship with his family. Amen? Kabalo pa mo, linya, kung tanaw mo man among gi-share katong mini mami kung tanaw na to ang bloodline sa dugo ni David ba. Kung tanaw na to, tungod daw po di sa obedience sa unang panahon. Kay kung wala pa malahi gyud ang history. Mo bitaw ang forgiveness will start from our house. Og atong office mates di kabalo magpasaylo, atong silang tudluan. Pinaagi sa tong actions unsa magpasaylo. Mo bitaw kabalo mo akong natun-an, dili gid di ay kailangan mag-evangelize na gamit lang na kabalo ba ka na ang impierno tino, dili sa which importante na don't get me wrong. Ang pasabot is even through our actions may maya na si Almighty. Di na to kailangan kay maglow man kita. Maghayag man gid ang mga Kristohanon dapat. Mo bitaw kasapot nako kada ganing mingon tag. For example, na beggar, kaya manglilimos ba? Ilan na ni mo, Jesus loves you. Do you think ma-feel niya na love siya ni Jesus? Ni Yeshua? Do you think? Siguro to bagong kag, Sa akong situation, mo bitaw nang mas actions speak louder than words.
Mubitaw ng diba, unsa man ginabuhat sa una sa ni DCBC ba feeding, manghatag, ibudrang reach out, nala, salamat yun, naunaan mi ninyo. Nawalay kapalit. Nga na, mabitaw ng importante yun ang action. Mabitaw ng importante everyday, kabalo ko sa ko gina-practice, which gina-workout pa nako, everyday mo ampo ko. Almighty, unsa man ako ang mabuhat for you today? Kinsa man ako ang pwede ma-bless today? Ilanta mo. Matingala ka na, pag nakay ma-bless, di mapasabot na tagal mo kwarta. Tagal mo, gwapa kay kakaroon today, sis. Blooming lagi kakaroon, sis. Maski pag dili ra diri, pati sa inyong marketplace, inyong workplace. Dapat, kita manggod, selfish kita, tatinuod lang, ako pod. Pag mag-ampo ta, atong kagulingon atong ginampo, Lord, that's my family, akong bana, akong anak, muragin na, ilang, di ba day tinuod? Muna atong pag-ampo, ako pod. Nga kalimot ta, muhunaw na sa ubang tao. Nga kitsay mo, bitaw ng bulahan lang gato diri para mo ampo, atong palakpakan na, itong mga prayer warriors. Bulahan kay mga gaampo sa laing tao. Inlanta mo. Muna ang hatagan og panalangin. No joke. Bulahan ang managampo, imagine, din mo kailangan ampuan ni mo. Munang bulahan mo nagaampo sa laing tao. Promise. Munang dire mo makitaan ba na dili mong kagulingon na imong gipray kung nining laing tao. Hapit ako man. Okay. Next, paminaw mo ha. Tan-awon na to ang story ni Jonah. Muna gining final story of the day. Okay? Paminawan ninyo ang muna yung ko kay mami, I think hindi ka-share. Bugay. Karon na birthday bitaw niya dapat mag-relax. Okay, paminaw mo ha. Jonah 1:3. Kabalo mo, wala gid bag-o ra gid nako ni na ano ang story ni Jonah. Mas na-appreciate. Wala ko ka-realize na unsa day ka bitter si Jonah. Bitter gyud si Jonah. Ingnan ta mo, ay isa mari lang nako ha. Si Jonah mga igala, mga alagad gyud na ni Almighty. Sama nato. Amen? Alagad na ni Almighty? Alagad ni Almighty God si Jonah. Ingnan ta mo, basahan pa na to. Jonah 1:3. But Jonah rose to flee tarnished from the presence of Adonai. Imagine! Siya mismo ang nag-decide. Tungod lang sa bitterness. Mas pilion pa niya mawala sa presensya ni Almighty. Kadelikado ang bitterness, mga igala. Sige tag ampo, sige tag simba para lang na ay presensya ni Almighty niya. Siya ni Hawa. Ama? But Jonah rose to flee, to tarnish from the presence of Adonai. Siya mismo ang ni Hawa. Muna may gala, inlata mo masubog yung ko pagka nang ang mga lagad kang Almighty mo surrender. Sad yun akong heart. Kaya wala nang gilaing way na atong kinabuhi. Wala nang gilaing way kung di mga lagad lang yung kang Almighty. Inlanta mo, ingon mo, mga lagad manggusok kang Almighty sa laing simbahan. Okay, mampod na. Pero i-make sure na to na wala gitay bitterness. Kaya kung masking mga lagad ta sa laing simbahan, maski pagpila ka simbahan ninyong yadtuan, kung nagyod mo'y bitterness, ingnanta mo, wala gita na nga lagad kang Almighty. Tinood man na. Okay naman magsimba sila. Kaya ko di ay, diri ba day ko permi Sunday, diri ba day ko Saturday, wala man ko diri. Pero kung wala, muna kong point, maski asa pa ka, maski pag sa Amerika ka mga lagad, kung na kay bitterness imong kasing-kasing, wala gyud tay future. Mo kinang nasa Bible, dili na magmatter asa ka na church. Sa tinuod lang. Di gyud na magmatter kung asa ka, kung dito ka na bless, maayo. Ang pangutana, ni-reflect ba sa imong kinabuhi? Kay kung nakasilang simbahan ka ron, sige pong kag-strife, sige pong kapangdaot, wala ka nakapasaylo, useless ang imong pagsimba. Nanood lang, may pag di ka mo simba. Kay makadaot pa ka sa ubang Kristohanon sa simbahan. No. Ingon ng Bible, strife can steer and destroy. Nang importante gid mga igala na atong i-check atong heart. Masking ako, I'm also talking to myself. Na wala dapat ay bitterness atong kasing-kasing. So,
But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of Adonai. He went down to Jaffa and found a ship going to Tarshish, paid the fee, and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of Adonai. Siya mismo, mga higala, tungod lang, nagiingnan siya ni Almighty, moagto sa Nineveh para magwali, di gyud niya matulon ang iyang garbo. Di gyud niya kaya gyud. Nganuman, kikabaluman siya, og moagto siya sa Nineveh, pasayloon sila ni Almighty. Unya, feeling siguro niya na siya lang ang mga ngalagad ni Almighty. Kaya, ana ba mo lagi ning delikado gyud ning bitterness. Paminaw mo. Next. Jonah's bitterness led him to disobey Almighty, run away. Okay? Jonah 4:1. Paminaw mo. Paminaw mo. Jonah 4:1. Jonah 4:1. But it greatly displeased Jonah as he resented it. Imagine. Mo ito may gala, mag-careful gyud ta pag natay kalagot. Atong i-check og maayo pa siya kalagot or dili. Kay maglagot man gyud kay nature lagi sa tao. Meaning Jonah's story, paminaw mo ha. So kung kay pero balo mo amazing kay si Almighty. Mo nakitaan ang grasya ni Almighty kang Jonah og sa tuang tanan. Amazing gid kayo. Wala gyud gipa. Okay gala. Kita believer man kita ni Yeshua tanan diri. Unsa may mahitabo og malayo ta sa presensya ni Almighty, di ba? Magadaot-daot gid ang kinabuhi. Per maski na mo ang naitabo kang Jonah, gipadad-an gihapon ni Almighty si Jonah og fish. Para dili siya malunod. Grasya gihapon si Almighty. Kabalo mo, di ba sa karton kay murag buslot man ang fish. Murag nara si Jonah ganana dikto. Karon na mga ano na mangita mga bata. I-think God. Kamo galuto mo mog isda. Imagine na si Jonah sa sulod sa dako na isda na itinai. Wala siya ganana dikto. Mga igala ang fish kung sadihan nato ng mga dagko na fish na sila acid. Acid ba? Na panglanay silang gikaon. Meaning nagsuffer gud si Jonah sa sulod. Pero nagyapoy grasya. Ibuwi pa man siya. Pero nay consequences. Nagyud. Na siya sa sulod, imagine na, siguro yung skin ato, gahinay-hinay nag-dissolve. Kay mo man ang purpose sa acid sa isda, sa mga dagko, para mahilisan sila. So meaning, mo ang giyagihan ni Jonah. Nagkasiguro, wala to siya buhok, unsa ba? Na-feela niya ang kainit. Mo bitaw ng dili lalim, wala siya, dili siya ayahay, naging consequences siyang gibuhat. Pertanawan niyo may kala, i-shortcut na lang din ako ni. Adto siya digto sa Nineveh. Bal mo ano ni adto? Kay tungod man na siya sa, siguro, takabalo na ano siya, naka-awake siya, na-awaken siya. Niadto siya, kay nahadlok siya, gikan siya sa isda. Tinuod man mga igala, ni wali siya, ni obey. Pero unsa yang gibuhat after? Unsa yang gibuhat? Kapag ba unsa yang gibuhat after? Nihulat gihapon siya. Nasilutan ni Almighty ang Nineveh. Ing ana kahadlok ang bitterness na mabutaan ka sa kamaayo ni Almighty. Na dili ka mo sugot na mabless ang uban kaysa ikaw. Mana ka deadly ang ang bitterness. Paminaw mo ha. Ingon gud siya sa verse 4 to 3. Ingon siya. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Imagine, okay ra niya mamatay. Basta di lang siya magwali. Muna may gala, muna careful ta mga igala sa bitterness kay makabutag yun ni, promise. Pwede ka karon gasimba-simba pero punog bitterness atong kasing-kasing. Ulat lang yun ko na karmahan kaya si pastor. Ba? Mua naman ang mga munat ng yung ko na si Sister Mano. Mubitang masadyog ko basta makadungog og kanang mga Kristohanon na kanang ganing happy kanang ma-happy yung ko pag ang Kristohanon mangalagad pero ma-happy ko pag mananga pangalagad na dili mabulsay ang perfect will ni Lord. Kay ilan ta mo mga igala ang bitterness makadaot gyud.
Mugid na ako ang ultimate na learn this year na kailangan yun ta mo forgive. Lisod yun kay mo forgive. Pero saon naman, gipasaylo man ta ni Yeshua. Kailangan mo ta magpasaylo. Wala na gilayo eh. Wala. Ayaw na hunaw na ngano. Kana, simple lang yun. Gipasaylo ta ni Yeshua. Kailangan ta mo pasaylo. Anong yun? Unsa pa may rason na inyong gusto? Namuman po niyang gingon niya na before ta maka-forgive, before ta niya i-forgive, kailangan ta mo forgive. Amen? Wait lang, apit na yung muna, mami. Murag, yung ka mo, sitting pretty na yung ka dira. Ingon siya diri sa basaw na to ha. Basaw na to ang, ako na lang. Gusto ko hapit ko mo man, gamay na lang yun. Importante ni may gala kay, mugid ning message ni Almighty para sa ato tanan. Actually, wala ko naging na mag-share. Nag-assume jud ko. Kay, naging message Almighty, wala mo ko naging na mag-share. Pero gila mo ko naging na morning. Ikaw mag-share. Okay. So, mo gining message niya. Actually, dapat si Mami, testimony ra ako, pero, ko, Mami, I think na ako anitanan. Kay Jonah, wait lang. Importante may gala kay si Satan ga double time karon og pangawat sa mga Kristohanon. Inlay mo katapad, si Satan nag-double time. Dili ta magpailad. Ayaw gid may gala, please lang. Ha? Mao gyud, pwede ko mga tissue, na may tissue dira kay pina ko kay puno na kay basig na may tissue, mga ko. Bitaw mga gala, di gyud ko muundangan to, di na ko ni maingon ang ipaingon ni Almighty. Thank you kayo. Okay. Jonah, atong nang skip kay taas mo gani. Sa Jonah 4 na ta. Paminaw mo chapter 4, last chapter na ni Jonah. Paminaw mo, importante gini. But it greatly displeased Jonah and he became angry. Oh, suko siya. Yan po pagid siya. He prayed to the Lord and said, "Oh Lord, is this not what I said when I was still in my country? That is why I ran to Tarshish, because I knew that you are a gracious and compassionate Almighty." Kabalo siya. Napasayloon mo na, naglagot siya. Kabalo man siya, mapasaylo si Almighty. Yun siya. That is what I said. That is why I ran to Tarshish, because I knew you are a gracious and compassionate Almighty, slow to anger and great in loving kindness. And when sinners turn to you, you revoke the sentence of disaster against them. Therefore now, O Lord, just take my life from me. Awa unsa ka hadlok. Lord, bahala na. Di ko mapasayloon. Basta gabae ra gyud na si Ana. Di ba? Ana, magnitabo kang Jonah. Bahala na. Ingon siya. Ingana ka deadly ang bitterness. Therefore, O Lord, just take my life from me, for it is better for me to die than to live. Then the Lord said, "Do you have a good reason to be angry?" Na ba kay maayong rason? Imagine na this, kanina panahon, wala pa si Yeshua. Karon, nana si Yeshua, klaro kayang giingon. Now, before ta kapasayloon, kailangan ta mo pasaylo. Then Jonah went out of the city. Pamina mo ba yun? Then Jonah went out, kaniha, after after na ni siya sa tiyan, niwali na siya, human na, gibuhat na niya ang pagwali. Feeling na ako, napugsan na to siya. Kay, syempre, gawas good siya sa isda, di ba di ka mapugsan? Siya. Then Jonah went out of the city and sat east of it. Then he made himself a shelter and sat under its shade so that he could see what would happen in the city. So the Lord Almighty prepared a plant, and it grew up over Jonah to be shade over his head to spare him from discomfort. Thank you so much. And Jonah was extremely happy about the protection. So meaning natulog si Jonah. Kaya nagulat lagi siya na kalayuhan ang Nineveh.
Unya, pag mata niya, tingala siya na naipunuan na nag-shelter. Happy kay siya, kaya ni cover siya. Almighty prepared a worm when morning dawned the next day, and it attacked the plant and it withered. So, nag-allow ni Almighty na kaunon sa worm ang iyang plant. When the sun came up, Almighty prepared a scorching east wind. So, gi-allow ni Almighty mo ni mga igala, pag natay scorching east wind, and the sun beat down on Jonah's head so that he fainted and wished to die and said, "It is better for me to die than to live." Okay, init naman kayo. Then Almighty said to Jonah, "Do you have a good reason to be angry about the plant?" And he said, "I have a very good reason to be angry enough to die." Imagine na sayang kalagot yun. Sukog yun si Jonah. Then the Lord said, "You had compassion on the plant for which you did not work and which you did not cause to grow, which came up overnight and perished overnight. Should I not have compassion?" Paminaw mo, may gala. Ingon si Almighty, "Should I not have compassion on Nineveh, the great city in which there are more 120,000 innocent people who do not know the difference between the right and the left, and yet accountable for sin as well as many animals?" Tanawa ang gugma ni Almighty, mga igala. Ang iyang compassion ba? Na si Jonah suko na manggani na nawala ang iyang plant. How much more daw ang gugma ni Almighty sa mga makakasala. Muna kung kita natay kalagot niya gipasaylo ni mo dili lang ni mao daghan kay story about bitterness. Kita mo atong the prodigal son kung unsa ka bitter ang magulang. Nagipasaylo ang iyahang brother na ni Layas sa dagang kwarta, suko gid kay siya siyang papa. Nya say may tubag siyang papa, ngano masuko man kay moha manitanan. Kung unsa na ko siya labi na ikaw na nagpabilin sa ko, mo nakita mga igala, ato na nang kuwaon ang atong hatred o kasuko sa tong kasing-kasing. Kung naay bago ni duol kang Yeshua, nga ipanalanginan, dapat malipay ta kay tinuod atong Almighty. Lalo maglagot man tag ipanalanginan ang bago ni duol kang Almighty, dapat malipay ta kay tinuod yun sa Almighty. Amen. Muna mga igala, ako gining panawagan sa tanan. Ako gining akong manawagan ko sa inyo ha. Dili ta muundang sa pagpangalagad ni Almighty. Bahala na magkamumo ta dira, nagkamalpalpak. Bahala na mali-mali ta. Basta dili ta mo surrender sa pagpangalagad. Kanang bayong kog surrender sa tarong ha, kanang walay bitterness, walay kana ba? Di ta mo undang kay ilan ta mo mga igala, there is no other way. Wa na gyud maski pag moadto kag laing simbahan unya ugma. Og natay bitterness atong kasing-kasing, useless gyud. Mas maayo pa nang wala tay bitterness unya moadto ta kana okay gyud kay na. Okay, ko gaingon na pero posible gyud ako manggani. Ka bitter pa manggani ko. So kitang tanan posible gyud magka-bitter. So, ilay mo katapad, no to bitterness. Naila sa pika sa pod, let's forgive. No, daghan kay mga igala na pwede gyud ta maglagot, pwede gyud ta masuko, pwede gyud ta, pero atong i-forgive, ilna I forgive. Ilna Almighty, I'm willing to forgive. Amen. Bahala na kung natin mga nadunggan sa una atong pasayloon, atong kalimtan, di na ito inumduman, mga igala. Ingon bitaw siya, let's look at the present. Tan-aon daw na to ang forward, ang future. Forget about the past. Kalimtan na to tong ila po di mo katapal na I'm sorry. Namatay mga ingon. Pika sa pod, I'm sorry na ko nadung ingon. Okay, mga igala, hapit na mo balik si Yeshua, mga igala. Hapit na siya mo balik. No, love ra kita all the way. Ni manindog ta mga igala na atong pasalamatan sa Almighty. To pasalamatan sa Almighty sa tanan.
Happy kay ko no kay nako diri first Saturday of the month. To palakpakan sa Almighty. Mga igala ha, lahi ba ni si Satanas kay nag-amen mo dira paggaon niya at ikahu ay attack din mo mga ayaw gyud ilna I am strong in Yeshua's name. Lahi man na si Almighty si Satan kay bago ka nagtestimony niya atakihon dayon ta. Munang dapat mag-ano ta, watch for each other. Okay? Mag-pray ko mga igala no atong to pasalamatan si Almighty.